Ayan, mukhang okay na siyang bunutin, no? Pasensya na po't magulo yung ating storage. Bale, ito pong video na to ay continuation patungkol dun sa tinalakay natin nung nakaraan na may kinalaman sa mga spark plug. So, yun po. Ngayon, itutuloy na natin siya para magbigay pa ng tips and tricks, no? Especially dun sa mga spark plugs. Tsaka, syempre, reviewin na rin natin yung mga aftermarket na iyan. Kagaya niyan. At iyan, soon. So, yung mga gaps po, mga resistance, pag-modify ng resistance, tatalakayin natin ngayon. So, stay tuned and let's go! Okay. Magandang gabi po sa atin lahat. Bali ngayong gabi, magdi-discuss huli tayo ng mga bagay pa na may kinalaman sa ating spark plug, no? Bali tatlo po itong video na aking i-video para po makapagbigay ng kaalaman, tips, etc. na may kinalaman pa rin sa ating mga spark plug. Yes po. Ngayon po, i-discuss naman natin ang ating pa-priority naman yung mga uri ng spark plug na iyan. Bali yung apat ko po na kandidato naka-ready na rin bago mabalik sa kanilang mga motorsiklo. And then, kikilatisin po natin yan kung ano po yung mga magaganda dyan at yung pangit. And then, pagkari po nun, mag-gap po tayo, pag-aaralan po natin yung proper gapping, then tips pa rin and tricks, no? Ngayon po, pasensya na hindi po tayo makakapag-resistance check, no? Kasi po yung ating tester ay lobat. Ngayon po, hiniram ko kay Tito Per nito kanina, kaso lobat pala. So, next time na lang po, isasama ko na lang sa ignition. So, dun sa coil natin, sa ating high tension wire, spark plug cap, pagsasama-samahin ko na lang po yan, no? Para isang topic na lang din. Anyway, shout out nga po pala kay Tito Fernie Legaspi na isang master mechanic sa isang car company dun sa may California. Shout out po sa inyo, bossing. Love you. Ngayon po, tackle na tayo. Ngayon po, mga uri ng spark plug, characteristic nito, no? Ngayon po, magsimula tayo sa may regular natin. So, eto po si regular, ang candidate number 1 natin. Ngayon po, napaka-familiar na po siguro sa inyo ng mga spark plug na ito, no? Ngayon po, yung spark plug po na ito, siya yung copper lang. So, normal, regular, kahit saan po meron at matibay, tsaka syempre affordable. Bali, hindi po ako nag-i-endorse, no? Takpan po natin yan. No. Ngayon po, regular po iyan na matibay, reliable, maaasahan at kahit saan po meron, no? Hindi naman po kayo ipapahiya sa performance niyan dahil talaga namang halos lahat po ng tao, ilang porsyento po yung gumagamit ng gantong regular plug. So, iyan po siya. Maganda rin po siya. Iyan din po ang gamit ko, tsaka po doon sa mga modifiers natin, yung mahilig mag-modify, ay best po ito dahil ito ay abot kaya naman talaga. Ngayon, so, iyan siya. And then, yung ating number 2, yung ating needle tip. Yung mga needle tip po natin na yan, sila naman po yung slight higher sa regular. Ngayon po, bibigyan lang ako ng clue, isa po itong platinum. No? Ngayon po, yung mga platinum na yan, kung mapapansin nyo po, para pong karayom yung kanyang gitna. Yung kanyang center electrode. Isang example nga dyan. Okay, ngayon po yung mga needle tip po na yan, kaya po ganyan ang design yan para po lahat ng kanyang kumbaga puwersa ay ma-concentrate sa isang area lang po. So lumalabas po niyan, mas intense po yung kanyang firing, mas naka-concentrate yung kanyang firing, syempre low chance of misfire, tsaka syempre yung kanyang cons na medyo mas mahal lang po siya ng konti sa mga regular ones. So, iyan po siya, no? Iyan po yung ating needle tip na talaga namang isa sa mga favorite kong plugs, no? Dahil po, reliable siya at yung kanyang yung firing concentration niya, no? Ngayon po, pumasok tayo dun sa mga racer boys. Okay. So, ito naman po yung tinatawag na side gap plugs. Ngayon po, kung mapapansin natin, example dyan. Ito po ay nanggaling sa isang regular na spark plug. Ayan, kung mapapansin nyo po, iisa lang po sila. Ayan. Tinabas ko lang po ito para maipakita sa inyo yung gap na form niya. Pero po, soon, igagawa natin siya ng video kung paano mag-gap ng tama, tsaka mag-clearance ng tama, or mag-gapping ng tama. Ngayon po, bali iyan po yung ating side gap. Ganito po itsura ng firing niya.
Okay? Ngayon po, iisa lang po iyan. Bali, pinutol lang siya dito. Para po sa mga newbies ito, no? Pinutol lang po siya dito. Para po mas ma-expose yung kanyang center electrode. Ngayon po, ano ba ang purpose kung bakit kailangan pang i-expose yung center electrode natin? Ngayon po kasi sa loob ng engine natin, sa loob ng system natin. For example po, dito nakapwesto ang spark plug. Ngayon po, pag po bumaba ang mixture, dahil po mas open, yung mas naka-expose po yung kuryente dahil nga po wala na yung parang humaharang dito, somewhere here, ayan, di ba po may nakaharang dyan, kagaya ng mga regular na ito, ayan, di ba may nakaharang po, ayan, sa itaas po na iyan. Okay, ngayon po, kumbaga na, i-cover po ng regular na ito yung mixture na nanggagaling sa ating karburador. So, ibig sabihin po, meron kakaunting interruption. Hindi po kagaya ng ating mga side gap plugs na wala na po halos interruption. Ayan. Wala na po halos interruption yan dahil po naka-live na yung kanyang ground electrode at center electrode. Kumbaga parang mas madali po silang mag-aabot nung mixture at nitong kuryente po na inilalabas nitong gap spark plug na ito. So, maganda po yan. Ang cons lang po niyan, yung kanyang lifespan. Mas mabilis po kasi siyang matunaw or mapundi, maubos po yung ating center electrode dahil nga po mas exposed siya sa at siya po modified lang. Hindi ho siya gaya ng mga kagaya nito na ating candidate number 4, yung ating pong mga multi-ground. Sila po, nakadesign po sila para ma-expose sa extreme heat, ma-expose po sila sa mixture. Kaya po nilang tagalan yon dahil po yun ang pagkakadesign sa kanila ng mga plug companies natin. So, kung mapapansin nyo po, sila po yung mga multi-ground electrode na spark plugs, no? Ngayon po, ito po mga high performance na spark plug po ito. Ngayon, yun nga, kagaya na sabi ko, design sila for extreme use. Ngayon, mga pangarera po, mga racing na ganyan, kasi po yung mga plugs po na iyan, lahat po iyan nagamit ko na, pag-eksperimentohan ko na, nakilatis ko na rin kung paano sila gamitin or kung paano sila intindihin, kumbaga. Di ba, parang ganon. So, parang bago ko po kasi i-review to or bago ko i-vlog itong video na ito, tinesting ko na po lahat yan. Over years ng pag-aaral po namin sa spark plug ay talaga namang meron na po ako masasabing experience na para i-share sa inyo. Ibig sabihin po, yan, meron na po tayong karanasan, kaya please po, makinig kayo. No, para po hindi tayo naliligaw ng landas or hindi maligaw ng landas ang ating mga kaluluwa. Ngayon po, intense po yung firing niyan dahil po sa expose at the same time karayom style po siya, needle type siya. So, mas nakakoncentrate po yung fire niya. So, ibig sabihin, bakit ba maraming electrode yung mga yan? Kumbaga, ano ho ba ang silbi niyan, no? Ngayon po, ganito yan. Focus lang natin. Ngayon po, ito. For example, ito po yung kanyang ground or yung center electrode, no? For example, lumundag po yung kuryente dito sa ating number 1 na ground electrode. So, dyan po kunwari siya nag-idle, papalipat-lipat po yung kuryente dyan. Ngayon po, once po na bigla itong pumalya, dahil sa kung ano man dahilan, maaari po siyang lumipat sa kanyang secondary firing area. So, ibig sabihin po, parang meron siyang backup, di ba? So, ibig sabihin, ang pinakamaganda pong mangyayari or maidudulot ng isang multi-electrode plugs natin, syempre, yung mas stable po yung kanyang idle or yung performance. Tapos po, yung very low chance of misfire, di ba? Ngayon po, tama ho ba? Ngayon po, syempre, ang cons niya lang, medyo may kamahalan siya. Pero po, talaga namang reliable ito. Isa po ito sa mga favorite ko, pero para sa akin, mas okay ito. Okay, bali ngayon po, mag-move na tayo sa second natin, discussion natin, yung pag-gap ng spark plug, no? Ngayon po, gaano ho ba kahalaga ang pag-i-spark plug gap? Gaano ho ba kaganda ang nag-gap, no? Unang-una po kasi, kaya ho tayo nag-gap para po ma-maintain natin yung firing strength ng ating mga spark plug, no? For example po, eto. Yan. Halimbawa po, siya ay nasa 0.70 or 0.80.
Yan, kunwari 0.80 or 0.90 siya, no. Ngayon po, nawala na siya sa gap. Kunwari, ito. Ayan, nawala na siya sa gap. Okay, yan. For example po, wala na siya sa gap, no. Unang-una po sa lahat, kaya po kinakailangang i-gap yan. Kasi po, once na ito maubos, itong ating center electrode, dahil po sa tagal ng pagkakagamit natin, nauubos po iyan. So, yung ating pong clearance, kagaya ng paliwanag ko sa isang video natin, lumalaki po. So, pag lumalaki po yung clearance, yung kanya pong firing strength, medyo humihina ng konti. And then soon, palaki po ng palaki yung gap na yan, hanggang sa siya, mawala na talaga ng firing capabilities, no? Kumbaga, hindi na niya kayang sunugin mixture. So, yung ating pong mga motorsiklo ay maaaring magloko, no? Mag-misfire or hindi nila masunog yung mixture na nanggagaling sa ating mga karburador. So, napakahalaga po na ginagap natin yung ating mga spark plug para ma-maintain natin yung firing strength na yan. Anyway, meron po palang mga klase ng sunog, no? Or klase ng spark, ang isang spark plug. Okay, so next time po i-discuss natin yan, no. Ngayon, dapat po na ginagap natin to lagi. For example, ang nakalagay po sa mga radar 150 ay 0.70 to 0.80 mm. Kailangan po natin silang igap ng ganoon lang. Hindi po maaaring sumobra, bukod na lang kung tayo ay nag-modify ng ating mga spark plug, no, or performance kagaya ho ng ignition. Yan, mga phyto na yan. So, i-review po natin. Ayan, pa-flash ko. Yan. Okay, soon po magkakaroon tayo ng review din sa mga aftermarket na yan, no? Ngayon po, kapag po stock lang tayo, mahalaga po yung gap natin nandoon lang sa manufacturer recommended set nga, kumbaga. So, for example po, ito ang gap niya po ay 0.70 to 0.80 mm lang. So, dapat nandoon lang po tayo sa dalawa na iyan. For example, ayan. Almost 0.80 po siya, no? Pero siya ay nasa 0.75 mm. So, dapat po, kung stock boys lang tayo, dyan lang po tayo sa clearance na yan. Dahil po, once na lakihan natin yung clearance, no? So, ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng modification, nilakihan po natin yung clearance ng ating gap, no? Nilakihan po natin yung gap ng ating spark plug, samantalang yung ating ignition set, yung ating ignition coil, yung ating ignition ay high tension wire, spark plug cap, wala naman ho tayong binago, magiging worst pa po yung mangyayari sa ating spark plug. Maaari po siyang maging dilaw, no? Or medyo light yellow, no? Indikasyon po iyon na mahina yung kuryente. Kasi po, ang malakas na kuryente, yung ating kulay blue at yung white. So, ngayon po, kung wala naman tayong babaguhin or wala naman tayong binago sa ating ignition system, wag na lang din po nating lakihan or baguhin yung ating spark plug gap, no? At isang tip lang po, kung gusto nyo pong mahuli yung inyong pinaka-maximum firing strength, igap nyo po siya and then tingnan nyo po kung gaano kalakas yung kuryente niya, kung blue ba siya, white, or yung yellow. Pag po blue siya, yun po ang pinakamalakas na kuryente. And then yung white yung ating pinaka-middle, and then yung pinaka-weak natin, yung yellow papunta sa red, no? So, yun po. Ngayon, meron pa ba tayong i-discuss? Okay, pasensya na, wala po pala tayong wala pala tayong lobat po pala at yung ating mga tester na ito. May kakalobat, no? Bali po next time, i-discuss natin yan. Siguro po iyon ngayon, okay muna iyon, no? Maraming salamat po. Sana po maraming makapanood nito and then ma-share din po para sa katahimikan ng kaluluwa ng iba. Bali, iyon po. Maraming salamat. Thank you very much. God bless. And once again, goodbye.